What's up mga kalangga, mga kainsik? Good morning! Good morning po sa ating lahat mga kalangga. So happy Sunday po sa ating lahat. And today is a very special day for us mga kalangga because today is babalik na po si mama ko dito mga kalangga, no? Sobrang happy ko kasi po babalik na naman po si mama at dito po siya mag-spend ng Christmas, ng New Year, tsaka ng birthday niya sa February mga kalangga. Kaya napakaswerte at napaka-bless ng aking Pasko at bagong taon mga kalangga, no? Talaga naman, dininig ng Panginoon ng aking panalangin na makasama ko ulit mama ko sa Pasko. Kaya samahan nyo kami, susunduin namin siya sa port. Yan po yung aming sasakyan. Yan po, yan. Yang multicab na yan mga kalangga. Yang dilaw na multicab na yan. Yan po yung sasakyan namin at susunduin pa namin siya doon sa may Lapu-Lapu City. So medyo malayo po dito yung yung lugar na pagsusunduan namin sa kanya, but it's okay. Ang importante ay makasama ko na siya mga kalangga. Napaka-happy ko po talaga, genuinely happy po talaga ako kasi ayun, makasama ko na naman si mama nung may makakasama na naman ako dito sa bukid mga kalangga, and mama ko pa yun. Kaya ayun, hindi na tayo magtatagal, aalis na tayo mga kalangga kasi baka maunahan na naman tayo at baka umalis na naman si mama pag maunahan tayong dumating doon sa port. Kaya let's go. Yan po yung sasakyan natin, no? Sinasarduan lang po namin yung aming bahay mga kalangga kasi nasa loob si Sphinx ba. Yan ang ating driver. Hello, driver! May-ari po ng sasakyan na to. Siya din po yung nagda-drive mga kalangga. So let's go, Papa. Mura bang padong manguan ba ka ng mga sawa? Grabe, uy! Kami gipurol-purolan lang na mo. Ikang kasunisan gini mo. Yan na si Papa. So let's go na. Gina na. Kami una kaya kami uli. Ganito. Ayan lang. Sa ina po mga kalangga, biyahin naman tayo ng medyo mataas-taas na oras to. Yan po yung aming ulam namin. Hindi po kami nagluto ng ulam. Bilin lang kami ng lechon manok siguro. Ayan sa insik. Gwapuhang father eh. Parang mga sawa lang Ay sa midang. So yan na po mga kalangga, sa mga oras na yan ay talagang parang nakalahati na namin yung bukid mga kalangga. Yung papuntang bayan, no? So doon kami dumaan sa may mga kalangga, sa may kabilang daanan. Doon sa may duyan, nung daanan na nung unang panahon ay talagang napaka delikadong daanan, no? Kasi lubak-lubak yung kalsada, pero ngayon po ay sa awa naman ng Diyos ay dininig ang mga panalangin sa taga-bukid, no? At inayos kahit paano yung kalsada, kaya smooth na yung aming biyahe mga kalangga. So nakita nyo po yung lugar na yan, kung hindi lang talaga malakas yung pagpatakbo ng sasakyan, sobrang ganda to, sobrang nakaka-amaze mga kalangga. Sobrang yun bang masasabi mo sa sarili mo na para kang nasa para kang nasa paradise, kasi makikita mo yung mga bundok, kung paano ginawa ni Lord yung mga bundok na yan. Kikita mo yung mga iba't ibang hugis ng lupa, no? Yan mga kalangga, no? Ang bilis lang talaga magpatakbo ng sasakyan mga kalangga. Kaya hindi ko alam kung saan ako pupwesto at pasensya na po, talagang maalog ba. Wala po tayong stabilizer yung ating cellphone mga kalangga, no? Kaya pagpasensyahan nyo na at sana hindi kayo mahilo, no? Kasi talagang sinikap ko mga kalangga na makakuha ng kahit konti lang na konti lang na video sa view, para naman po makita nyo kung gaano kaganda ang lugar namin, 'di ba? At maingganyo kayo na one of these days baka gusto nyo pumunta dito at magbakasyon, 'di ba? Or bumisita man lang. Welcome na welcome po dito sa Katmon mga kalangga. Yan, meron namang mga bahay po na ayun bang mga moderno na yung forma ba. Meron ding nanatili pa rin na pangbukid pa rin yung bahay. Kaya ayun, sobrang ganda pa rin mga kalangga.
ayun mga kalangga, kakarating lang po namin dito sa bayan ng Katmon. Dito po kami sa bayan. Naminto muna kami sandali mga kalangga. Kaya nagpa-load si Insik. Kailangan kasi natin lang magpa-load para makakommunicate kami ni Mama. Kasi hindi natin alam kung nasaan na sila. Yung hair ko mga kalangga, tumayo na siya. Okay lang yan. So, ayan na, dito tayo. Kung nakikita nyo po, dito po kami sa gilid ng kalsada mga kalangga. Ayan. So, hinihintay po namin si Insik parating dito. I like my kilay today. Papa mo. Dito tayo sa bayan ng Katmon. So medyo mainit na ngayon dito mga kalangga. Medyo matagal-tagal po si Insik mga kalangga eh. Nagpa-load po siya. Siguro sa mga oras na to sila sa Mama papunta na yun sa Hitapi pa. Oo. Nagsakay na yun ng tricycle. Papuntang Hitapi Bahoy. Dan pagdating nila sa Hitapi mga kalangga, sasakay na naman sila ng bangka papunta dito sa Cebu. Hintay pa natin si Insik yung mga kalangga lang dumating. Nagpa-load po kasi siya mga kalangga. Dito na po si Insik mga kalangga. Biyahe na naman po kami papuntang Lapu-Lapu City. Yan mga kalangga, kung nakikita nyo po, sobrang moderno na ng lugar. Maraming mga bangka at napakaganda ng daanan. Yan po ay nasa bridge na po tayo ng Lapu-Lapu. Papunta na po tayo ng Lapu-Lapu dyan mga kalangga. So diba, sobrang laki na kaibahan ng bukid sa syudad, diba? Kaya nung pagdating ko pa lang dito mga kalangga, nung bago pala ako dito sa bukid, talagang bago ako. Kasi napakalaki ng kaibahan mga kalangga. Yung difference ng pamumuhay, ng lugar, kung gaano kaingat, gaano katahimik ang bukid, talagang malaki talaga yung kaibahan. Kaya ang laki din ng adjustment na ginawa ko mga kalangga nung bago pa lang kami dito. Kaya yun ngayon na gamay ko na dito sa bukid, hindi man ako masyadong talagang sweeto na kayo sa bukid ba. Pero at least may alam na ako kung paano mamuhay sa bukid, kung paano magsalita sila dito, kung paano sila makipagturingan sa kapwa nila. Yung mga ganyang gesture man lang ba. 'Di ba? Napaka-simple pero napaka-importante mga kalangga. Yung pakikipagkapwa tao kasi yung mga taga-bukid talaga ibang-iba. Siguro hindi naman siguro yung dahil sa taga-bukid sila Kaya napaka masunurin nila, napaka kuan bitaw religious or kanang bitong matinahuron kay sa mga matiguang. May mga ganun din naman sa syudad. Depende po yun siguro sa kung ano yung nasa loob ng bahay nyo ba, or kung paano pinalaki ng magulang yung anak, kung paano niya pinasunod sa mga nakakatanda na mag-opo at po, yun mga ganun, magmano sa mga nakakatanda, mga kalangga, yun you know what I mean, you know. Kaya yun po. Ayun mga kalangga, hindi pa dumating sila Mama. So, dito kami sa waiting area sa Hilton Port mga kalangga. So, nakikita yun dyan, maraming mga pasahero dyan. Mga kalangga, si Papa dyan. Father, kumakain siya kasi nagutom. Si Insik andito din. Ayan. Yung driver namin andun. Yung may-ari ng sasakyan ba, andun siya. So, nandito muna kami mga kalangga. Naghintay-hintay muna kami. Bahalag makabayad kami ng
5 pesos kay may may bayad man kapag magpasok ka dito ba. Yung lipstick ko umabot na dito. Kasi kumain kasi kami ng mga kalangga, tinapay. Nagutom pagdating dito ba. So ayun, hintayin na natin sila mama no. Pag maya dadating na yun mga kalangga kasi tumawag kami ang sabi nakabiyahe na. Papaalis na daw yung yung sinasakyan nila. So we're waiting mga kalangga no. So mag-wait din po kayo dyan. So masugatong si Mother Earth. Ayun, so tumawag na po si Angelo mga kalangga no, na malapit na daw po sila. Kaya ayun, nandito na kami ni Insik sa waiting area mga kalangga, yung papunta talaga sa Pantalan kung saan dadaong yung sinasakyan nilang bangka. So andito tayo no, para kapag dumating na yung sinasakyan nila mga kalangga ay automatic masusundo talaga natin agad si mama no. Kay talagang maalon ang dagat yun mga kalangga. Nakikita nyo po, maalon talaga siya, mahangin. Kaya po bilib na bilib kami kay mama no, kaya nakabiyahe talaga siya ng kahit ganito yung panahon mga kalangga no. Kaysa iba pa niyan, wala na, matatakot na kasi kilaki-laki ng alon. Pero tapang man to si mama siguro, kay di man siya natakot sa alon. Kaya dyan muna kami naghintay mga kalangga, dyan kasi sila dadaong sa may barandilya na yan na may kulay dilaw. Kaya ayun. Ayan, nakikita nyo po mga kalangga, yung dilaw na yun yung sinasakyan nila ni mama. Doon sila mama nakasakay. So, Eagle Ferries yan, fast craft ba? Walang katig mga kalangga. May katig siya pero iba yung katig ba? Yun bang, sino yung nakakaalam ng katig mga kalangga? So, ayan no. Kaya hinintay na namin si mama dito sa may may malapit talaga kasi marami namang susundo. Yung mga maghahakot yan mga kalangga, yung may mga pasahero din na hinihintay ba. So nakikita niyo po madaming sakyan dito. Kasi yung iba, ikakarga yan sa mga malaking barko na papuntang Leyte. Kaya ayun, mga kalangga. Nakikita nyo po dyan, hindi siya masyadong maalon dyan. Pero dun sa laot talagang sabi ni mama, ang lalaki daw ng alon. Talagang hindi siya makatayo daw sa upuan kasi baka siya matumbling ba. Baka daw siya matumba. Kaya, ayun, mga kalangga. Hintay-hintay na tayo dyan ng konti. So yan namang sasakyan yan mga kalangga, yan yung ginagamit ng mga foreigner like mga Koreana na mag-island hopping mga kalangga no. So malapit na talaga si mama Kita na natin yung kanyang sinasakyan. At talaga namang excited na kaming makauwi no, kay ang init talaga mga kalangga sa syudad. Sobrang init na para mabibiyak yung ulo mo. Kaya ayun. Dito lang tayo maghintay sa medyo landong-landong ba. Landong oy. So ayan mga kalangga no. Uy! Malapit na talaga mga kalangga. Nakikita na natin yung mata ng barko. Yung mata ng bangka. So ayan no, papadaong na talaga siya mga kalangga. Kaya maya yan pupunta na kami dun sa unahan para magsundo. Ay, para natin si mama no, talagang masugat ba. Kay mahirapan nyo na tumawid sa damyo. Nako, ang laki pa naman ng dagat. Hindi pa naman marunong si mamang lumangoy. Talaga yun mga kalangga, hindi talaga marunong si mamang lumangoy. Taga-isla siya pero hindi siya marunong lumangoy kasi hindi kasi siya sanay sa dagat na magligo-ligog dagat. Kasi yung mama kasi ni mama noon stricto ba, hindi siya pinapaligo ng dagat. Kaya ayun, tumanda na lang siya, hindi siya marunong lumangoy. Buti pa si Angelo, kay sobrang lakas lumangoy. So ayun gitaod ng damyo. Kaya para yung hagdan ba, nakakakilala ng damyo, hagdan po yan sa sa amin, hagdan yung damyo.
Ayan mga kalangga. So maya yan, kunti lang pala yung pasahero, no? No? Kunti lang pala yung pasahero ng ng bangka. Santa Rosa Ferry Express 2. Kami tagapasahin dito, Mm. wala ilang oras. So ayan mga kalangga. Ayan, nagsimula na po siyang maghabuag pasahero ba. Yan, sinabi ko kasi kay mama na paunahin yung iba para wala tayong kaagaw. Kaya yun mga kalangga. Maya yan makikita mo na yung pinakagwapa ko dyan na inahan. At saka yung pinakagwapo ko din na anak na si Angelo Escondi. Ay nako mga kalangga. Excited ako dyan kaya kita ko na naman sila. Makikita ko na naman yung kanilang mga kagwapuhan at kagandahan. Mga kalangga. So maya yan mga kalangga, pumunta na kami dun sa sa bangka talaga kay marami mas landala niya. Baka mahirapan sila sa kalisod ba na magdala ng mga mga sako. Sako kasi was lang bag mga kalangga, sako yung lagyan ng damit. Wala silang bag kaya yung para makatipid daw sa bag, sako na rin lagyan ng damit para hindi na mabasa sa ulan or sa hindi mabasa sa baud ba kung if ever magbaud no. So kaya yun, nakita nyo dyan na nyo mamaya mga kalangga yung lagyan nila ng damit. Di ba? May mga foreigner pa na mga sakay dyan. Ayan, punta na kami dyan. Punta na kami doon mga kalangga. Hindi kami nakipag-agawan. Daming pasahero. Tapos, sinabi ko naman kay mama na unahin yung iba na magna. So, mga kalanggaan mo. Nagbiyahe na po kami papuntang bukid mga kalangga. Oh. So tapos na po kami kumain. So kami ka-video kay gutom na maka-standan. Tingnan yung mga tao. Successful kaya nakakaon na. Yan po si Angelo, si Mama, si Papa, ayan. Ayan na po. No, yan po yung mga itsura ng mga taong busog na. Ayan, busog na. Mahambog isa siyang cross. So ayan mga kalangga na, nagbiyahe na kami ulit. Biyahe na ulit, back to biyahe na. Kay layo-layo, baka migdahian. So ayun na po mga kalangga, dito na po kami sa bahay mga kalangga. Hindi po updated yung aking pag-vlog mga kalangga, Kasi, kanang sobrang init. Tapos, maalog pa yung kasada mga kalangga. Kaya, tapos inaantok din ako. Kaya, yun, ngayon lang tayo nakapag-update. Dumating na po kami sa bahay mga kalangga. So nabutan tayo ng hapon tapos ngayon medyo dumilim-dilim na. Kaya ayun, nag-update na po ako. Nandito na po sa aming bahay ang aking pinakamamahal na Mother Earth at saka si Angelo. Oh, tanaw mo, hi ma. Hi. Hi. Hi dong. Hi. So andito na po sila sa bahay mga kalangga. Wala na din po akong kilay Kaya tungkol sa kainit mga kalangga, hindi na ako kinuha ko na yung kilay ko tapos nag-intindi ako ng aming hapunan para hindi magutom itong aking mga bisita So ayan, hanggang dito lang pong ating video mga kalangga. So happy na naman silang kay nagkasama na naman ako, and most especially kasama ko na naman itong aking mahal na mama. So thank you so much ulit sa panonood ng video namin. Sana po patuloy kayong sumusuport. So patuloy kayong susuporta at manonood sa aming mga vlog mga kalangga. So abangan nyo ang iba namin mga vlog. Siguro sa mga susunod na araw ay magluluto kami ni mama ng budbud nga tiktik. Yun yung itinerary natin or yung target natin na na Eva vlog. So see you and I love you mga kalangga. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye.